Nang nakaraang ilang buwan, lubusang nahanap at sinira ng Earlstime ang Yatan Church, isang dangerous groups ng mga relihiyong sumasamba at nagsasakripisyo ng mga birheng babae. Ang anak ni Earl na si Irene ay minsan na din nila kinidnap. At sa kanyang rescue operation, napatay ang pinakamatinding anino ng Stime family na si Doran, pero nagbabago ang sitwasyon ng lugar ng north of Winston. Sinasabi ng naka-green na buhok na lalaki na ang mga abnoy na yan, tuloy-tuloy silang dumating. Meron pa daw dumating. Sino daw ba yan? Lumitaw ang Blood Witch na si Yura sa battlefield, batid ni Yura na marami sila. Maaari daw itong magtagal kaysa sa dati. May lumabas na notification na ang ikawalong lingkod, Class S Quest. Iligtas ang mga nananampalataya mula sa mga tropa ng Stime at maging ikawalong lingkod ng Yatan Church. Malinaw na ganti, ang posisyon, ikawalong lingkod. Ikawalong lingkod, pagkakataon ng kasanayan infinite faith. Obtention of the skill, teaching doctrines, obtention of the skill, divine punishment. Failure, level -5, faith -1000, sa isip-isip ni Yura na ito ay isang invaluable SS grade quest. Dapat niya daw ito maklear, yung feeling nung nakilala niya daw si Agnes, ang 7th ranker. Naramdaman niya na daw ito, nang nakaharap niya ang isang epic class holder. Sinasabi ng naka-green na buhok na lalaki na may pinaplano ang kaawa-awa na yan. Sumagot naman ang isang lalaki na ihanda niya daw ang kanyang sarili. Sa isip-isip ni Yura na mas malakas, kailangan niya daw maging mas malakas. Pasugad na si Yura at sinasabi nito na kailangan niya daw na maging number 1 ranker. Punta tayo sa Winston Castle, may 412 na ang mga nasawi, at 5 nights ang grabe ang sugat, Lady Irene. Napahampas sa upuan si Irene at sinasabi nito na 150 lang ang mga kalaban. Sinasabi niya daw ba sa kanya na ang 1,000 sundalo na may 8 knights ay natalo sa kamay nila? Sinasabi ng lalaki na ayon sa mga ulat, may isang hindi kapanipaniwalang kasanayan na kalaban, naniniwala kami na isa ito sa 7 lingkod ng Yatan Church. Napahawak si Irene sa ring ni Doran at biglang naalala niya ito, sa isip-isip ni Irene na talagang maghihiganti daw siya dito. At sinasabi nito na ihanda ang subjugation group upang palakasin ito, durable longsword, durability, 250-250. Attack power, 200 user restrictions, level 160+. 750+ strength, intermediate sword mastery, rating, normal. Sinasabi ni Khan na maaari daw ito ay isang normal na item, pero ito pa rin ay isang kahangahangang sword. Sumisigaw at galit na sinasabi ni Greed na nagbibiro daw ba siya. Normal grade ito, normal, baby normal. Nagulat si Khan at sinasabi nito na ginulat niya daw ito. At bakit daw ba siya galit na galit? Sinasabi ni Greed na 7 swords lang daw ang nabili niyang material sa pera niya, at isa na daw ang sinira niya, para maabot ang requirements ng 3 epic swords. Kailangan niya daw ngayon ng isang epic every 2 swords at least, sinasabi ni Khan, pero kung ibebenta niya daw ito, may 800 golds pa din raw siya. Batid ni Greed na yun ba ang dapat na magbigay ng katiyakan sa kanya? At ang mga material ay halagang 950 golds, sinasabi ni Khan na ginagamit niya daw ang lahat ng kanyang enerhiya at gumagawa ng higit sa 20 oras para mag-craft ng isang item. Hindi niya daw kailangan sisihin ang kanyang sarili. Magtiwala sa sarili, at subukan muli, sumang-ayon naman si Greed sa sinabi ni Khan at sinasabi nito na tama siya. Pareho na naman ang nagawa niyang item isang normal ulit. Sinasabi na naman ni Khan na kung ibebenta niya ito 800 golds daw ito. Galit na sinasabi ni Greed na tumigil na daw ito, scammer daw siya. Sinisisi na naman ni Greed ang operator at sinasabi nito na ang mga operator daw ay mga basura. Tumigil na daw sila sa pagmamanipulate ng mga probabilidad. Humingi daw siya ng prosecution sa customer service, mga bastos daw sila. Napapamura at umiiyak si Greed dahil sobra na daw ito para sa isang legendary blacksmith. Sa ngayon daw 5 chance na lang ang natitira, unique o legendary. Anong klase joke daw ba ito? Sa isip-isip ni Greed na kahit rare ang biglang lumitaw. Mag-concentrate na lang muna siya, isa na naman normal grade ang lumitaw. Ano daw ba ang nangyayari? Wala na daw siyang pakialam, ano man ang mangyari, kung ano ang lumabas. Makalipas ang 1 linggo, sinasabi ni Khan na 2 epic. Isang rare at 3 normals, kulang pa siya ng 1 epic, pero magandang achievement pa rin ito. Time-wise, last sword niya na yun, okay lang daw ba siya? Sinasabi ni Greed na ayos na daw siya, malinis na daw ang isipan niya.
Patay na daw siya, sinasabi ni Khan na paano ganito ang pagma-descendant umaarte na parang kaawa-awa at mahina. Mukhang tanga si Greed na tumetawa at sinasabi na sino si Pagma. Hindi niya daw siya kilala, isa lang daw siya normal na descendant. Sa isip-isip ni Greed na ito na daw ang huling blade niya. Ito na daw ang huling pagkakataon niya para makakuha ng epic grade, patay na daw siya. Ang kanyang huling sword, wala na daw kwenta umiyak. Wala naman daw magpapasuso sa kanya, at sana nandito daw GF niya sususuhin niya daw, mag-break na lang muna siya. Pinasok na ni Greed ang blade sa hawakan, at bigla itong nagliwanag, ano daw ba, tumigil na daw sila, at baka isa na naman daw itong normal na item, biglang sumama ang panahon at parang may namumuong thunder sa kalangitan at bumaksak sa ginagawa ni Greed, pagkatapos tinamaan ng sword nagliwanag ito, nagtataka ito at ano daw ba ang nangyayari, sumuko na daw siya. Kaya tigilan na daw siya, Sword of Self-Transcendence. Durability, 365 kapangyarihan ng attack, 356 bilis ng attack, plus 6%. Accuracy, plus 10% parry rate, plus 10% karagdagang pinsala ng Love's level 200, sa bawat pag-atake, generation of the skill, prefect state of self-transcendence. Mga restrictions sa user, level 160 plus, 750 plus strength, advanced sword mastery level 2, rating, legendary, lahat ng stats ay tumaas ng 25 dahil sa paglikha ng isang legendary item. Reputation plus 1000 sa pamamagitan ng kontinente, ang title na Only Legendary Item Maker, ay nakuha na. Pinagpapawisan at lumaki ang mata at bigla niya tinignan si Khan na gulat at nagsuka, bigla itong nahimite. Sumisigaw si Greed na Old Khan huwag daw muna itong mamamatay, hindi pa daw tapos ang huling class quest niya. Punta naman tayo sa castle at may nagsalita na nahihiya daw ito, Lady Irene. Dahil natalo na rin daw ang ikalawang subjugation group na pinadala nila. Tinatanong ni Irene kung ang tao na yan, naniniwala ba talaga kayo na miyembro siya ng Seven Servant ng Yatan Church? Sumang-ayon naman ang lalaki at sinasabi nito na sa kasamaang palad, tama ka Lady Irene. Sinasabi ni Lady Irene na nakikita niya daw ang kanyang tagumpay sa subjugation group na ito. Pero isang pala itong kasinungalingan kahit matatalo nating ang kalaban o hindi. Sinasabi ng lalaki na ganyan daw ang kaso, gaano man, kasalukuyang kailangan daw nila ng mga reinforcement, therefore, hindi na daw sila makagawa ng move sa ngayon, sinasabi ni Irene na wala na daw silang magagawa, kahit daw matagal, tiyak na maghihiganti daw siya para kay Doran, may nakita si Irene na lumalangoy sa fountain at tinatanong kung sino daw ito pala si Greed at sinasabi nito na nakahanap daw ito ng pera, isa itong gold coin. First time niya daw makakuha ng pera, nagmamadali at sinasabi ni Administrator. Lady Irene, pwede daw ba siya ngayon? Sinasabi ni Lady Irene na perfect timing daw si Administrator, may kainahinala individual sa garden. Sumagot naman si Administration na napansin niya na pala ito. Greed ang pangalang niya, at kailangan niya daw agad ang lalaking na yan. Nagtaka naman si Irene, sa Greed na pangalan, sinasabi ni Administrator na ang lalaki na ito ay nakatanggap ng order na gumawa ng swords para sa mga knights, pagkatapos ng huling auction. Siya din ang nagpatigil sa malupit na rules ng Mero Company. Sinasabi ni Lady Irene na siya pala ang blacksmiths na pinag-uusapan ng mga marites. Nagplaplano daw siyang makilala ito, pero sa ilang mga bagay lang ang dapat niyang unahin sa ngayon. Sa isip-isip ni Greed na bigyan niya na lang siya ng reward. Pero saan daw ba niya nakita ang babaeng na yan dati? Sinasabi ni Administrator na tingnan daw nila ito. Isang sword na ginawa ng isang tao, sa makikita nyo, ito ay isang incredible na sandata. Gulat na gulat ang lalaki at si Lady Irene, at sinasabi ng lalaki na isang sword of unbelievable power ito, Lady Irene. At sumagot naman si Lady Irene na paano siya nakalikha ng ganitong kagilas-gilas na sandata. Nakangiti na parang mukhang may binabalak si Greed at sinasabi nito na simulan na daw nila ang usapan tungkol kung magkano ang babayaran nila dito. Sigurado daw siya na sabi niya na tataas daw ang bayad niya kung mas maganda ang mga sandata. Sa isip-isip ni Lady Irene na isang hindi kapanipaniwalang sword, ang sandata na ito, tiyak na daw sila, tinawag ni Lady Irene si Sir Phoenix, at tinanong nito kung siya daw ang gagamit ng sword na ito, magiging match daw ba sila ng Seven Servant ng Yatan Church, sumagot naman si Sir Phoenix na sa sword na ito, kaya niya daw naharapin, hindi lang daw match.
Kaya niya pa daw ito matalo, sinasabi ni Lady Irene na mabuti, hindi na daw kailangan mag-alinlangan. Tinawag niya si administrator, at maaaring na daw niyang bilhin ang sword na ito. Iwan niya daw sila, at para makapagdesisyon ng presyo. Tinatanong ni Lady Irene, kung ang pangalang niya daw ba ay Greed, tama daw ba siya? Mas madalas daw sana sila magkita, napatingin si Greed sa singsing at sa isip-isip nito na kung saan niya daw ba nakita ang singsing na yan. Sino daw ang nagmamahal sa kanya? Anyways, gusto niya daw maging bagong ruler ng Winston. Open-minded daw siya, napakahusay, naghihintay si Greed sa isang table. At dumating na si administration at sinasabi nito na pinaghintay niya daw ba siya. Sumagot naman si Greed na pakibilisan daw, pagod na daw siya kakahammer. Sumagot naman si administration na naiintindihan niya daw ito. Dapat may concentrate niya ang lahat ng kanyang enerhiya at isip para malikha ang masterpiece na yan. Sinasabi ni Greed na huwag niya daw itong isipin, kinakailangan niya daw ng halos 1,000 golds para makagawa ng isang item. Sinasabi ni administrator na bibilhin daw nila ang sword na yan sa halagang 220,000 golds. Sinasabi ni Greed na 220 golds malayo pa daw ito. Sinasabi ni administrator na hindi daw 220 ginto. Kundi 220,000 na ginto, nabuo namin ang presyo na ito, dahil plano daw nila na gawin ang sword na ito na tigapagmana ng Stein family. Nawalan na naman sa katinoan si Greed, excuse me, maliit daw ba? Ang yearly budget ng Winston ay 170,000 gold, ito daw ang pinakamalaking may ibigay nila sa kanya. Napasandal si Greed at umiiyak at sa isip-isip nito na 220,000 na golds, nasa 264 million won na ito, may 254 na milyon pa rin daw siyang natitira pagkatapos bayaran ang mga utang niya, kung kukuha daw siya ng online transaction site, baka mas mahigit pa daw ito. Sa totoo lang daw hindi siya gumagamit nito ngayon, dahil sa mga requirements, ibebenta niya daw ito ngayon, ang kanyang 26 years na paghihirap hanggang sa araw na ito. Pwede na daw siyang pumunta sa high school reunion party nang nakasuot ng magarbong damit at mamahaling na kotse, ipagtatapat niya daw ang pagmamahal niya kay Ayong, sa first crush niya. Dumating na daw sa wakas ang spring, sumang-ayon na si Greed sa presyo at binente niya na ito. Sumagot si administration na isang matalino na desisyon. At ito ay isang tanda ng aming taos na pagpapasalamat. Tinatanong ni Greed kung ano ito, sumagot naman si administration na Blue Orichalcum, ito ay bihirang ore, magagamit niya daw ito, sa isip-isip ni Greed na ito daw ang kailangan niya para sa failure, sa tingin daw niya kailangan niya daw 15, ang swerte naman daw niya. Sinasabi ni administrator na tapusin na daw nila ang transaction na ito, may lumabas na notification na quest cleared, 234,000 ginto ang nakuha sa pagbenta ng 3 swords. Nakakuha ka ng 3 piraso ng Blue Orichalcum, nakakuha ka ng status na Winston's Person of Distinction, Winston's Person of Distinction. Isang status na binibigay sa mga teknisyan na ruler ng pamamahala ni Winston. Makikilala ang mga ginawa na trabaho bilang high quality sa Winston at ay exempt sa lahat ng buwis doon, tumetawa at sinasabi ni Greed na may bonus pa siya nakuha. Hindi niya na daw kailangan magbayad ng buwis kapag gumagawa daw siya sa smithy, maganda daw ito, nagpapasalamat naman ito sa lahat, mag-log out na daw muna siya sa ngayon. Hindi na daw siya makapaghintay na sabihin lahat ito sa bahay, yumaman na daw siya. Shin Young-woo, kahit nagkaroon siya ng napakalaking pagkalugi. Habang sa kasalukuyang, wala pang user na humawak sa sword, maraming user ang magkakaroon ng advanced sword mastery, sa sunod na ilang buwan. Isinasaalang-alang ang supply ng mga items sa market. Ang kanyang legendary grade item ay nabente ng ilang billion of won, ang pangyayari na ito ay tiyak na simula ng bagong buhay para sa kanya. Nakauwi na si Greed sa kanila at hinanap niya agad ang nanay, tatay, at kapatid niya. Sinasabi ni Greed na, lahat ay magiging maayos na sa ngayon, nakita ni Greed ang pamilya niya na parang malungkot. At sinasabi ng kapatid niya na sa wakas dumating na daw ito. Sinasabi ni Greed na ano daw ang mali, bakit sobrang lungkot daw ng lahat. May nangyari daw ba, malungkot na sinasabi ng kapatid niya na pinirmahan na ni tatay ang mga utang nating 800 million won.